Is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Kaya nga po tatanggalin. Just like, I believe doon sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang performance. Ang tanong ko, Yusek, sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. Yusek, follow-up na lang. Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Just to... kahit mayroon na, please enlighten us. Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Good morning. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So hindi lamang performance to, titingnan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. There are reports that this shake-up is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, there's none as of the moment. Tristan Nadalo, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson, sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero sa government para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At yan po ay aasahan natin. Ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at malinis na administrasyon, mapapakita po yan ng Pangulo. Di po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin tong mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries. Yung timing po nung decision na to, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako na-appoint as a press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangang mga revamp. Sabi ko wala pa pong update pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita at ma-monitor ang trabaho ng kanyang mga heads of agencies at mga departments. So hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa nangyari ang eleksyon. So siguro mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilisang pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Paglilinaw lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa program ng gobyerno. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag-appoint ng panibago si Presidente. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Pero Yusek, how frustrated is the President for him to lead into this direction, asking all the cabinet to submit their courtesy resignation? And how big a factor is his most recent approval ratings? Approval ratings, ang recent, medyo mataas naman. So nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo. At hindi naman po kasi maganda rin sa parte ng Pangulo na isahin niya ang bawat sekretary, alamin kung ano ba ang performance mo, kaya dapat lahatan po ito. Para sabi nga nila magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang leaders
na mamumuno sa kanyang administrasyon. Sorry, ma'am. Is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Okay. Yusek, good morning po. Yung pong cabinet revamp, hindi po ba iyon layo na ilihis umano yung sisig sa Pangulo? Dahil kung binabanggit niyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Kaya nga po tatanggalin. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Thank you po.